I'm Pershan Maguinte and I'm working in Vedana's Artist Management as account manager for media relations. Pero ako rin yung may hawak sa schedule ni Jasmine Curtis Smith. Pero pag mga sasama sa kanya sa mga events or pictorials niya, minsan palitan sa mga staff din namin. I took up Bachelor of Arts, major in Theater Arts in Polytechnic University of the Philippines. So, yun yung course ko nung college. I'm residing in San Juan and nag-start ako sa Vidanes kasi my previous work is assistant ng isang journalist. Yung previous boss ko, bago ko malamang mag-friends pala sila, ni Ma'am Betchay, nag-apply muna ako. So, yun, parang yun na yung naging endorsement for Ma'am Betchay, kaya na-accept ako sa Vidanes. October 2011. So, may get 1 year na ako sa Vidanes. Kasi hindi lang yung sked ni Jasmine yung focus ko. Ano din yung mga fan pages, sa website, yung mga artists na katulong nila kaming nagme-maintain yung mga pages nila. Magazine bookings, mga pictorials, hindi lang kay Jasmine, but sa lahat ng artists and promotions. Yung basically yung ginagawa ko sa Vidanes. Start sa Jasmine bago pa ako pumasok eh. So, yun. I guess, 3 months pa lang ako sa Vidanes. 1 year na siya sa showbiz. Okay, close kami na minsan after work, lumalabas kami. Hindi na as RM or as artist, as friends talaga. Lola, sikat na. My God. Sabi sa'yo, nalalaman ba yan? Si Jasmine. Kaya siguro nagpapapakit na Yes, si I'm- Madam para kasi sa nag-artist natin para i-welcome siya. Siya pala. Siya pala yun. Correct. Siguro Wednesday. Check ko po yung schedule. Ma'am, ano yung schedule ko? Schedule mo, ano na? Asan yung schedule ko? Ito po. Wala akong plan. Kasama din namin yung ibang friends namin sa TV5 or iba pang mga friends. Tsaka may mga naging friends din ako na friends din ni Jasmine. Sa office, meron kasi parang bawat staff may kanya-kanyang timetable na sinusunod. Kunyari, 9 to 10 or 9 to 12 bago puro paperworks and then mga calls, gano'n sa mga clients and fix ng schedule ng mga artists para after nun, i-designate na sa kanila tapos promotions. Kasi ako sa social media and online promotions ng mga artists, yun talaga yung main focus ko. So, yun yung ginagawa ko the whole afternoon na. Pero minsan, nag-prepare din ako ng mga materials pang promote. Minsan ako nang gumagawa ng mga posters, layout, ng mga pictures na ginagamit ko sa promotions. And then, nagko-call sa mga magazines, kung pwede na i-features yung mga artists namin, newspapers, ganun. Welcome to Vidanes office. Ito yung office namin. Sa office, pumunta dito si Jazz kahapon after niyang pumunta dun sa isang school na ini-inquire namin. Dala mo yung laptop mo. Sa car. Wow, kay kuya. And then, pumunta siya dito para ayusin yung ibang papers na requirements para dun sa isang school na in-applyan niya. Full out na ata. Hindi ko lang sure yung GC.
Kasi chineck namin yung contracts kung ilang minsan kasi 'pag yung mga 'pag may gusto siyang pagbigyan ng gifts, minsan yung GC ng bio kung ilang GC ang puwede namin makuha. So, chineck lang namin yung contracts and ibang contracts ng endorsements Check ako, na. sir. Through this. Ay, meron na pala yung ano, GC na kay Madam Betcha. Oo. Ano ba tayo naman hindi ako nag-DC? Ay, nakuha ko na! Ito, sign ka na. Okay na to kay Madam Ate Jane, no? Di ba yung nag-rob ako meeting? Oo, yung the group. Ito bio. So, inayos namin pati yung mga requirements for mga auditions and then requirements din para sa immigrations kasi magpa-process siya ng Philippine passport. Pero hindi daw GC dapat yung gamitin mo sa Flawless eh. Kailangan may free service daw talaga dapat. Isa sa mga ginawa din namin dito sa office kahapon. Dito kasi sa office minsan it's either nagpapa-deliver kami or lalabas kami para bumili ng food namin. So kahapon kasi parang lagi na lang kaming nagpa-fast food ni Jazz. So si Jazz game naman siya sa lahat. So yun, trinay na magkarinderya. Okay naman. So lumabas kami para bumili ng food kasama siya. Kasi wala naman siyang parte, cover na cover siya. Kung saan. Lock lang na. Baliw! Ay, sorry. Minsan pa nga inaano niyang, sabi ko, gusto mo pa ng banana Q? Wala bang gulaman dyan? Pagulaman ka naman. So, ganun. Yun yung mga trip niya. Hindi siya talaga maarte sa pagkain or sa kahit anong bagay. Tinuturo yun! Bakit ko? Nagbanana kayo nga kami last time dun eh. Oo. Dito. Sabi mo sa may banana cue. Oo, di ba nagbanana kayo tayo last time? Ano ka ba? Ate Van, batang hagi ako dahil. Banakat. Oo. Nagpahanap yan ng ano. Yun, gulaman. Kaya nga tawag na ako siya. Kuya ko na yun yung pusita. Sigurado ka? Okay ka lang? Oo, bakit? Nalaps? Oo. Ako nga debate lang tayo. Yup, nag-text na. Ay, butik. Today. Sarado kasi dun eh. Ano na Bet? Dobo? Pinili? O meron pa dun? Ano? Piniling ka na? Ate, isa pong ano, giniling, tsaka adobo. Tapos po, kalahating rice, tas isang rice. Magkahiwala yung kalahati. Tsaka isa. Ano sa'yo? Hindi, magkahiwalay yung Yes. Sandali lang. Asan yung pan na ito? Ito po. Sagli na lang ako. Ano kami sa Tsaka yung ano, mag-ano ka ba? Juice. Soft drinks, tubig. Meron na lang ba? Yung pa ito yung ate. At saka yung ano, giniling and adobo. Adobo.
May rice po ba yung... Ito, Okay. 1.5. May kasama pa. Oo. Apat, tapos isa. 1.5 rice. Okay. 65. Thank you. Tara, let's. Okay. Ano ba sila? Pupunta si Ma'am Bechay. Sabi ko, Ma'am, pwede po bang humindi? Tawa siya ng tao. Sabi niya, Ginusto ko yan. sabi ko nga, pwede humindi. Hindi, ginusto mo maging sa akin ka. Diba? Ano no? Ginusto mo maging sa akin ka. Yan mo. Okay lang, kasi kung si Ate Pan. Oo. Ate Pan. Nakaapat sa Yellow po. Pang mayamang yellow. Yelo. Saka apat na buko. Sumais candy. Sige. Ate, yung nag-ano na po kami ng yellow. Nagbayad na po ng yellow. Tara, let's. Boom, boom. Si Kuya Rodel. Babae line na lang natin. Full tank yung ano. Si Ma'am Bechay umuo. Hindi ako tinanong. Hindi sabi niya. Nag-commit, sabi ni Mother. Bakit? Nag-commit Hindi naman ako tinatanong sa mga trabaho ko. Sabi niya, nag-commit na sa akin si Mother eh. Oh my God. Now you know. Now I know. Ermergerd. Baliw. Gora. Ayaw. Factor. Baliw. Et, wala bang may ano dyan? Yung dalawang matinong kamay? Ay, true. I see po. Thank you. Ma'am, sir. Inantay na namin yung manager niya kasi since na dumating si Jazz dito, hindi pa sila nagkikita eh. Gusto niyang munang kitain, magkamustahin lang yung manager and ibigay yung mga pasalubong. Kasi yung working relationship din nila ng manager niya, hindi lang as manager, artisan manager, parang siya na rin yung tumatayong mother niya dito habang nandito siya sa Philippines. So, very close din sila. Kaya inantay din namin. Konting chika lang, ganun. Bago kami umalis papuntang immigration. Ito ba lahat ng reason kung ba't gusto mo Ateneo? Reason ko kasi, syempre, ano siya? Top UG. Asian song siya. Oo. Oh. Nandiyan na lahat. Malapit sa pag kailangan mag-print. I-negotiate natin to si Jasmine. Pagka may requirement siya, hindi na siya mag-print. Tapos 5 piso per print. Hindi, ikaw yung na-negotiate namin. Ako lang yung isa-charge nyo? Oo. Pambili ng Ayoko nga. Pambili ng kilo. So, yun yung ginawa namin the whole day dito. Tapos, pumunta kami ng immigration para isubmit yun.
Pumunta kami ng immigration. Pumunta lang kami doon, tapos mabilis lang kasi pag akyat namin dun sa immigration, binigay lang yung papers. And then, chinek yung mga requirements niya. Oo nga. Kaya kami pumunta ng immigration kanina kasi need niya mag-apply ng Philippine passport since balak niya na dito magstay. So, kailangan lahat ng papers ni Jazz maayos. Pero hindi agad namin nakuha yung mga forms na kailangan namin. Kasi daw, mga a day or two pa. Kasi kukunin pa dun sa mga files nila. So, kailangan pa nang balikan for the next week. After ng immigration, we went to LaSalle para i-check din isa sa mga school na pinagpipilian niya. And then, from doon, siya na lang yung pumasok since medyo mahigpit sila sa pagpasok ng mga outsiders. So, isa lang yung pwedeng pumasok. Pero nagpasama naman kami sa isa sa mga friend namin na taga doon. So, may nag-assist pa rin sa kanya. Ako naman, kailangan lang rin namin i-prepare yung mga requirements niya kasi by March pa naman yung exam. So, if ever pumasa siya ng exam, pwede na rin siya mag-start na this school year. Kasi for international student naman yung exam. Graduate siya ng high school in Australia and isa sa mga options niya, nandito na mag-stay. Kaya naghanap kami ng school na pwede niyang pag-aralan. And then, pero may isa pa siyang options na dun sa Australia, mag-off campus siya. Sa Australia siya mag-study, pero naka-off campus. Para at least habang nag-aaral siya, nasa show business siya. Sabi niya, ang gusto daw niya is business management. From LaSalle, punta kami ng condo niya para kunin yung gown and disoli kay Nat Manilag. Yung ginamit niyang gown for the TV5 trade launch. Yun nung nasa condo, inaantay ko siyang bumaba kasi medyo lang siya. Freshen up konti since the whole day. Yun, kaya nag-change ng clothes. Today, siguro nag-check ng gowns nagagamitin niya para sa press con for this week. And then, nag-aayos ng schedule niya, yung mga schedule niya for this week also. Para at least ma-relay ko na sa kanya kung may ipapa-block off pa siya, may personal siyang gagawin, para ma-blocking na namin ng maayos. Tapos from doon, pumunta kami sa ate niya, pero
Tapos dumalaw lang, konting chika, tapos lumabas na kami as friends. The following day, dun sa studio ng Wawa Willie, medyo bago yung studio, tsaka lahat ng gamit. So, medyo tight yung security. So, bago pumasok, kailangan mag-iwan muna ng ID, kukuha ng VIP pass or guest pass. Tapos, syempre, pagkalabas din, kailangan din. Tsaka, kailangan yung ID mo na kinuha dun sa guard, kailangan lagi siya suot. Kahit saan ka magpunta dun sa school studio. Tapos, paglabas namin, yung mga gamit ni Jazz, nilagay na namin dun sa likod ng kotse para maayos lahat. Tsaka preparation din para dun sa susunod na schedule, which is yung interview niya for Cosmopolitan Magazine. So, pumunta kami sa Fleur de Lis restaurant. Doon namin imi-meet yung mag-i-interview sa kanya para dun sa magazine feature niya. Dun sa, yung sa feature niya sa Cosmopolitan, isa yun sa mga work ko bilang sa Vidanes. Kasi ako yung nagbubook ng mga magazine features ng mga alaga. Isa yun sa trabaho ko. So, kaya ako yung sumama for that interview. Kasi namin yung mag-interview, chika-chika muna, tas yun, iPad, Twitter, Facebook. So, nung dumating na po yung nag-i-interview, inayos mo na yung mga gamit ni Jazz para dun sa features, and then binibrief na siya kung tungkol sa anong features, kung ano yung, chinek ko rin kung ano yung mga pwedeng questions or hindi pwedeng questions. Tapos yun, after po yun, nung briefing, yun, tuloy-tuloy na yung interview and naging okay naman. And lalabas siya for anniversary issue ng Cosmopolitan sa media. Habang nag-interview, kumakain kami. So, okay lang naman. Very casual lang rin kasi yung interview. Kaya, okay lang habang nag-interview siya, kumakain. After ng interview, inayos ko muna yung gamit. Pinalik ko sa kotse. Tapos, yun, umakyat ulit kami. Umakyat ulit ako. Tapos, yun, chika-chika ulit muna bago kami umalis. Kasi, yun na yung last schedule. So, nagchika muna. Tapos, nung paalis na kami dun sa Fleur de Lis restaurant, nag-decide siya na magpa-mani and pedicure muna. Kaya yun. Hinatid nila lang muna siya dun. Ako naman, ang ginawa ko dito sa office is yung mga paperworks, same routine every day. Pero mas nadagdagan lang ngayon kasi yung mga promotions ni Robin for the Kailangan Ko Ikaw sa show niya. And then yung mga iba pang pictures ni Jasmine sa TV5 trade launch, kailangan ko i-edit and i-post sa site namin, sa different site, aside dun sa pages niya. Hello, opo, Ate Van, sa Sabado, kami daw dalawa ni Bianca yung kasama. Sa office, okay naman, super close din. Yung, aside sa mga staff, yung mga artist din namin, close sa lahat ng staff. Parang family na kami, second family na namin. At hindi lang kami nagwo-work, parang lang kaming, pag nasa work kami, hindi namin nararamdaman ng trabaho. Since gusto namin yung ginagawa namin and masaya kami, tsaka mahal namin yung isa't isa. So parang family na talaga. Ayun. Pinoy? Oo. Oh, my name is Aunt. Ang swerte naman niya. Pagka may out-of-town shows or out of town, mga tapings, pictorials, kasama nila kami. And minsan yung company kasi namin may, once a year we go out of the country. So, last year kasi, yung kaka 1 year ko lang. So, kasama nag Hong Kong and Macau kami. Siguro, mas patatagin namin kasi yung dito naman sa showbiz, hindi naman yung
pera-pera lang eh. Ang ano dito is yung relationship mo sa bawat isa. Kasi yun yung mas magpapatagal sa'yo sa trabaho. Kung maganda yung working environment and relationship mo sa lahat, yun yung magpapatagal sa'yo. Tsaka dun ka magiging happy. Unlike naisipin mo lang yung sweldo, hindi yun yung magpapatagal sa isang employee or sa trabaho. Ang magpapatagal talaga is yung relationship. So, mas dapat maging maayos and maging matatag yung relationship. Ano ba? Hindi kasi kami ma-message sa isa't isa. Although, close kami pagka may mga problema. Yan. Sa lahat ng talents, masasabi ko si Jazz talaga yung pinaka-close ko. Kasi pagka nandito siya, kasi last year, palipat-lipat siya Australia, then Pilipinas. Pagka nandito siya, last year, ako talaga yung kasama niya, everyday. So, siya yung pinaka-close ko. Pero, sa lahat, good naman yung mga working relationship namin. Pero, more on, mas nakakalabas ako with Jazz kahit personal na after work. Although close kami, pag may problema, nag-share sa isa't isa, gano'n. Kaya medyo awkward mag-message. Pero sige, game. Just kapag may problema ka or kahit anong advice na gusto mo, nandito lang ako. And kahit personal yan, after nung mga work natin, go lang tayo kung saan pwedeng tumambay, kung saan tayo pwedeng pumunta, mamasyal. So, nandito lang ako. Isang text or tawag lang.